Ano ang pinakamasamang bangungot ng isang magulang? Siguro, hindi ito ang halimaw sa ilalim ng kama o ang dilim sa labas ng bintana, kundi ang katahimikan. Sa isang hapon na dapat ay puno ng tawanan, isang maliit na tindahan ng buko juice, dalawang makapatid na babae. 5 minuto lang ang pagkawala ng kanilang ina sa loob ng bahay. At sa isang iglap, nawala sila. Walang sigaw, walang bakas. 5 taon ng isang tanong na walang sagot. 5 taon ng isang amang nagdurusa sa ibang bansa, hanggang sa isang malakas na bagyo ang naghukay ng isang lihim na mas madilim pa sa inaakala ng lahat. Isang nakakakilabot na lagusan na itinago ng taong pinagkakatiwalaan ng buong komunidad. Ako si Lop. At ito ang kanilang kwento. Samahan niyo akong buksan ng kasong 5 taong natulog sa dilim. Mula sa Lop, kwento. Bahagi 1 ang bagyo at ang pinto patungong impyerno. May mga lihim na hindi kayang itago ng lupa. Kailangan lang ng isang malakas na bagyo para anurin ang lahat ng tumatakip dito. Para ibunyag ang mga kwentong matagal nang gustong makalaya. Nang gabing yun ng Oktubre, taong 2015, bumuhos ang isang bagyong hindi pa nararanasan sa Laguna sa loob ng maraming taon. Ang pangalan nito ay Lando. Hindi ito ordinaryong bagyo. Dala nito ang hangin na sumisipol sa mga siwang ng bintana na parang isang malungkot na awit. At ulan na bumabagsak ng walang tigil. Na tila gustong burahin ang lahat ng alaala sa lupa. Sa Barangay San Roque, isang maliit na komunidad kung saan kilala ng lahat ang isa't isa. Isang pagguho ng lupa ang naganap sa isang bakanting lote sa dulo ng Kalye Sampaguita. Isang lote na matagal nang napabayaan. Na dating pak-ari ni Mateo de Leon, isang kagalang-galang at iginagalang na dating kapitan ng barangay na lumipat sa Palawan. 5 taon na ang nakalipas para daw magretiro. Walang sinuman ang nag-akala na ang maliit na pagguhong yon, isang pangkaraniwang resulta ng malakas na ulan, ang magiging susi, ang magbubukas ng isang sugat na 5 taon nang nakabaon at pilit na kinalimutan. Kinabukasan, isang umagang Miyerkules, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat at nagbibigay liwanag sa maputik na kapaligiran. Tinawagan ng pulisya. Ang tawag ay hindi nagulat ng isang krimen. Walang sigaw, walang bakas ng dugo. Ito ay isang simpleng tawag mula sa isang nag-aalalang residente para siyasatin ang pinsala sa lote. Si Inspektor Elena Reyes ang unang dumating sa eksena, isang babaeng nasa edad 50. Na ang bawat linya sa kanyang muka ay tila isang mapa ng mga kasong kanyang hinarap. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa dami ng nakitang trahedya. Pero nananatiling matalas. Kayang makita ang mga detalyeng hindi nakikita ng iba. Kasama niya ang isang mas batang pulis, si Officer Marco Cruz. Na ang uniforme ay malinis pa at ang kilos ay puno ng pagnanais na magpatunay sa kanyang trabaho. Pinsala lang daw ng bagyo. "Ma'am," sabi ni Cruz, habang ang kanyang tingin ay paikot-ikot sa gumuhong lupa at mga nabuwal na sanga ng puno. Tumango lamang si Inspektor Reyes. Ang kanyang tingin ay hindi na sa putik o sa mga halamang nasira. Ito ay nasa isang bagay na hindi napansin ng kanyang kasama. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang itim na butas na lumitaw sa gilid ng gumuhong lupa. Na tila isang itim na mata na nakatitig pabalik sa kanila. Isang perpektong parihaba. Masyadong perpekto para maging gawa ng kalikasan. Gawa ng tao. Hindi ito gawa ng bagyo. "Cruz," mahinang sabi ni Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Na tila isang bato na bumagsak sa tahimik na tubig. Pinto ito. Maingat silang bumaba sa madulas na lupa. Ang kanilang mga bota ay lumilikha ng tunog habang lumulubog sa putik. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon ay humalo sa isang kakaibang amoy, isang amoy na luma. Tila hangin na matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa. Binuksan nila ang kanilang mga flashlight. Ang liwanag nito ay sumayaw sa kadiliman. Nag-aalinlangan sa simula. Bago tumama sa unang palatandaan, isang kariton, gawa sa metal at kahoy, na ngayon ay kinakalawang na at nakabaon sa putik. Isang kariton na may nakapintang mga salita sa gilid na bahagya ng mabasa dahil sa kalawang at putik. Buko juice. Natigilan si Inspektor Reyes. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang isip niya ay mabilis na bumalik sa isang kaso 5 taon na ang nakalipas. Isang mainit na hapon ng Hunyo. Isang kaso na sumira sa kapayapaan ng San Roque. Isang kaso na naging isang multo sa kanyang karera. Isang kaso na hindi niya kailanman malilimutan. "Cruz," utos niya, habang ang kanyang boses ay bumigat at naging mas seryoso. Nawala ang anumang bakas ng pagiging isang simpleng inspeksyon.
Tawagan mong Soko. Ngayon din, sabihin mong posibleng kakrimes tsena ito. Pumasok sila ng mas malalim sa lagusan. Ang liwanag mula sa labas ay dahan-dahang naglaho. At tanging ang liwanag ng kanilang mga flashlight ang kanilang gabay. Ang kanilang mga anino ay humaba at sumayaw sa hindi pantay na mga pader. Ang kanilang mga bota ay lumulubog sa malambot at basang putik. Ang bawat hakbang ay tila isang paggalang sa isang libingan na matagal nang nalimutan ng mundo. Doon, sa isang sulok, na inabot Engo Plivanak. Nakita nila ito, isang pares ng kulay rosas na tsinelas, na para sa isang maliit na bata. Ang isa ay nakatayo pa. Ang isa naman ay nakatagilid, na tila inabandona sa gitna ng pagmamadali. Sa tabi nito, salapag. Isang maliit na piraso ng tela. Mula sa isang damit na may disenyo ng mga dilaw na bulaklak. Ang damit na suot ni Maya Santos sa huling litrato na kuha sa kanya. Sa araw na siya ay nawala, ang hangin sa loob ng lagusan ay tila bumigat. Naging mas mahirap huminga. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pinupuno ang bawat espasyo. Mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ma'am, tingnan ninyo. Nanginginig na sabi ni Cruz. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa loob ng malawak na simbahan. Ang kanyang flashlight ay nakatutok sa isang madilim na bahagi sa pinakaloob ng lagusan. Dahan-dahan, na may bigat sa bawat kilos. Itinutok ni Reyes ang kanyang liwanag. Una, nakita niya ang isang bunton ng mga lumang basahan, marumi, basa, at amoy amag. Ginamit ni Cruz ang dulo ng isang mahabang patpat para maingat na alisin ang mga ito. Isa-isa, at sa ilalim ng huling basahan, doon nila nakita ang katotohanan. Ang katotohanang naghihintay sa kadiliman sa loob ng 5 taon. Isang bunton ng maliliit na buto, maputi, perpektong nakabaluktot na tila isang sanggol na natutulog sa loob ng sinapupunan. Isang kalansay ng isang bata. Walang sino man ang nagsalita, tanging ang malakas na tunog ng kanilang sariling paghinga ang maririnig. Na tila isang panalangin sa gitna ng isang bangungot. Si Cruz ay napatras. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Tila nasusuka sa kanyang nakita. Ngunit si Inspector Reyes ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga paa ay tila mga ugat na bumaon sa lupa. Nakatitig sa kalansay, ang propesyonal na kalamigan sa kanyang mukha. Ang maskarang isinusuot niya sa bawat crime scene ay hindi maitago ang sakit na dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga mata. Isang tanong lamang ang umikot sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging simula ng lahat. Isang tanong na bumulong sa katahimikan ng madilim at malamig na lagusan. Diyos ko, bulong niya sa hangin. Ito ba si Maya? O si Ligaya? Pahagit 2 ang hapon. Ang gipagpimtang gibuko juice. Ang tanong ni Inspector Reyes ay nanatiling nakabitin sa mabigat at malamig na hangin ng lagusan. Isang tanong na walang sino man ang makakasagot sa sandaling yon. Para mahanap ang kasagutan, kailangan nating bumalik sa nakaraan. 5 taon. Sa isang hapon ng Hunyo. Taong 2010. Isang hapon na nagsimula sa init ng araw at sa tamis ng tawanan. At nagtapos sa isang katahimikang hindi na muling natapos. Isang katahimikang bumalot sa buong barangay San Roque. Ang umaga ng araw na yon ay puno ng buhay sa loob ng simpleng tahanan ng pamilyang Santos. Si Ramon, o Mon para sa mga kaibigan at pamilya, ay isang dating scout ranger ng Philippine Army. Isang lalaking matipuno ang katawan, na ang bawat galaw ay may disiplina, at may mga matang nakakita na ng mga bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Ngunit sa loob ng kanilang maliit na bahay, siya ay hindi isang sundalo. Siya ay isang ama lamang. Isang ama na naghahanda para sa kanyang pag-alis patungong Saudi Arabia bilang isang security supervisor. Ang desisyon ay mabigat. Tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Ngunit kailangan para sa kinabukasan ng kanyang 2 prinsesa. Si Ligaya, 10 taong gulang. Ang panganay, sa kanyang mga mata, makikita ang talino at tapang ng kanyang ama. Siya ang ate na laging nagbabantay. Ang tagapagtanggol ng kanyang nakababatang kapatid sa maliliit na away bata, si Maya, 8 taong gulang. Ang bunso, ang liwanag ng kanilang tahanan. Ang kanyang mga ngiti ay kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw. At ang kanyang mga tawa ay musika sa tenga ng kanyang mga magulang. Sila ang mundo ni Mon at Luz. Sa umagang yon, ginawa ni Mon ang kanilang huling ritual bago ang kanyang mahabang pag-alis. Si Ligaya at Maya ay sumakay sa kanyang likod na parang mga kabayo. At tumakbo sila sa kanilang maliit na sala habang humahalakhak. Ang kanilang mga sigaw ng kagalakan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Lourdes, o Luz, ang kanilang ina, ay pinapanood sila mula sa kusina. Isang mapait na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi.
Si Luz ang puso ng kanilang tahanan, isang guro sa lokal na elementarya. Isang babaeng may malalim na pananampalataya. At ang kanyang pagmamahal ang siyang nagbubuklod sa kanilang pamilya. Ang oras ng pag-alis ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi, sa paliparan. Ang masayang umaga ay napalitan ng isang mabigat at malungkot na paalam. Si Ligaya ay nagpakatatag. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit at bumulong. Mag-iingat ka. Itay, hihintayin ka namin. Huwag kang mag-alala sa amin. Ngunit si Maya ay hindi mapigilang umiyak. Kumapit siya sa binti ng kanyang ama na parang isang maliit na koala. At polituli na sinabing, huwag ka nang umalis. Itay, dito ka na lang. Ayoko, binuhat ni Mon ang kanyang bunso. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Hinalikan niya ito sa noo. At ipinangako, babalik ako agad. Anak, pagbalik ko, mag-uuwi ako ng maraming manika. Yung pinakamalaki, ang imahe na iyon. Ang mga luha sa mga mata ni Maya. Ang matapang na mukha ni Ligaya. Ang magiging multo na hahabol kay Mon sa gitna ng disyerto sa loob ng 5 taon. Nang hapon na yon, para pagaanin ang kanilang kalungkutan at para malibang ang kanilang mga sarili. Nagpa siya ang magkapatid na magtinda ng buko juice sa harap ng kanilang bahay. Si Luz ang naghanda ng lahat. Isang maliit na mesang kawayan. Isang malaking pitsel ng malamig na buko juice na may mga piraso ng niyog. At isang kariton na pininturahan pa ni Mon ng kulay dilaw bago siya umalis. Ang mga bata ay masayang nag-aayos ng kanilang maliit na tindahan. Ang kanilang tawanan ay muling umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye Sampaguita. Ang kanilang kapitbahay sa tapat, si Mateo de Leon, na tinatawag nilang Ninong Teo, ay lumabas mula sa kanyang bahay. Isang lalaking nasa edad na may mabait na ngiti at laging may dalang candy sa kanyang bulsa para sa mga bata sa kanilang lugar. Siya pa ang tumulong sa kanila na itayo ang kanilang mesa at siniguradong hindi ito gumigewang. Napakasipag naman ng mga inaanak ko, sabi niya sa isang malambing na boses. Habang kinukurot ang pisngi ni Maya, bumili siya ng isang baso. Nagbayad ng mas malaking halaga. At sinabing, para sa inyo na ang sukli. Pambili niyo energy cream, Amaja. Si Luz ay nakangiting pinapanood sila mula sa bintana ng kusina. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat para sa isang mapayapang komunidad. Isang lugar kung saan ang lahat ay nagbabantayan. Kung saan ang mga kapitbahay ay parang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumunog ang telepono sa loob ng bahay. Isang mahalagang tawag mula sa punong guro ng kanyang eskwelahan tungkol sa darating na school event. Pumasok si Luz para sagutin ito. Iniwan ang pinto na bahagyang nakabukas para marinig pa rin niya ang mga bata. Ang pag-uusap ay tumagal lamang ng 5 minuto. 5 minuto. Isang maikling sandali sa buhay ng isang tao. Ngunit sapat na yon para baguhin ang lahat magpakailanman. Nang lumabas si Luz, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang hindi natural. Masyadong malalim. Wala na ang tawanan. Wala na ang mga boses na nag-aalok ng buko juice. Ang mesa ay nandoon pa. Ngunit ang 2 maliit na upuan ay walang laman. Ang pitsel ay nakatayo pa rin. Halos puno pa. May isang baso ng buko juice na hindi pa naiinom. Ang yelo ay nagsisimula ng matunaw at bumabagsak sa ilalim ng init ng hapon, sa damuhan. May ilang barya na nakakalat. Kumikinang sa ilalim ng araw. Ligaya Maya, tawag ni Luz. Ang kanyang boses ay mahinahon pa sa simula. Iniisip na baka nagtatago lang ang mga ito. Walang sumagot. Mag-anak. Nasaan na kayo? Handa na ang merienda. Tama ng taguan. Mas malakas niyang tawag. Isang maliit na kaba ang nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Tanging ang mahinang ihip ng hangin ang sumagot sa kanya. Na nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang braso. Pinakbo niya ang kalsada. Pabalik-balik. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Tinatawag niya ang kanilang mga pangalan. Paulit-ulit. Ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang puso. Mas malakas at mas masakit. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga tahanan. Isa-isa, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay mabilis na naging pag-aalala. Si Teo de Leon ang unang lumapit sa kanya. Luz, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tanong niya. Ang kanyang mukha ay puno ng isang perpektong pag-aalala. Nawawala sila. Teo, nawawala ang mga anak ko, humagulgol si Luz. Habang ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at napaluhod siya sa kalsada. Agad siyang inalalayan ni Teo. Huminahon ka. Luz, hahanapin natin sila. Baka nagpunta lang sa kabilang kanto. Sabi niya sa isang boses na puno ng autoridad at pag-aalala. Siya ang nanguna. Nag-organisa siya ng mga grupo ng paghahanap. Ang mga lalaki nagtungo sa ilog sa likod ng kanilang barangay.
Ang mga babae ay nagbahay-bahay. Si Teo ay hindi umalis sa tabi ni Luz. Inakbayan niya ito, pinapakalma. Habang ang kanyang mga mata ay masusing nagmamasid sa kaguluhan na siya mismo ang nagumpisa. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. At ang mga anino ay humahaba na parang mga daliri ng isang halimaw. Ang pag-asa ay nagsimulang maglaho. Ang pag-aalala ay naging purong takot na kumakain sa bawat hibla ng pagkatao ni Luz. Sa gitna ng lahat ng iyon, habang si Luz ay umiiyak sa kanyang balikat, walang sino man ang nakapansin sa isang saglit na pagbabago sa mga mata ni Teo. Isang malamig na kislap, isang katahimikang hindi nababagay sa isang taong nag-aalala. Ito ay nawala agad. Napalitan muli ng isang maskara ng pag-aalala at tawa. Ngunit sa isang saglit na yon, ang katotohanan ay nagpakita at walang sino man ang nakakita. Bahagi 3 ang tawag mula sa gitnang silangan. Ang imahe ni Teo de Leon na umaaliw kay Luz sa gitna ng kaguluhan ay ang huling malinaw na alaala ng araw na yon. Isang imahe ng isang perpektong kasinungalingan. 5 taon ang lumipas. At ang kasinungalingang yon ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa. Kasama ang lahat ng pag-asa. Ang kaso ng pagkawala ng magkapatid na Santos ay nanlamig. Ang mga poster na may kanilang mga mukha ay kumupas sa ilalim ng araw at nabura ng ulan. Ang pag-asa, para sa marami, ay naging isang pamilyar na sakit na lamang na dinadala sa araw-araw, sa kasalukuyan. Sa gitna ng isang malawak at walang katapusang disyerto sa Saudi Arabia, si Ramon Santos ay hindi na ang masayahing ama na naglalaro ng kabayo-kabayuhan. Siya ay isang anino ng kanyang dating sarili. Ang nakakapasong init ng araw ay walang epekto sa kanya. Dalang lamig sa loob ng kanyang puso ay mas matindi. Isang permanenteng taglamig. Ang kanyang buhay sa loob ng 5 taon ay isang paulit-ulit na bangungot. Paggawa mula umaga hanggang gabi. Pag-iisa sa isang maliit na kwarto. At isang pagdurusang walang katapusan. Bawat gabi. Pagkatapos ng nakakapagod na trabaho, sa kanyang maliit na kwarto na amoy pawis at kalungkutan, mayroon siyang isang ritual. Kinukuha niya ang kanyang pitaka at inilalabas ang isang kupas at lukot na litrato. Ang litrato ng kanyang 2 anak na babae. Nakangiti. Nakuha 1 linggo bago siya umalis. Ang litratong yun ay parehong kanyang lakas at kanyang lason. Pinaparusahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mabigat na trabaho. Sa paniniwalang kung sana ay naroroon lamang siya. Kung sana ay hindi siya umalis para sa pera. Ang lahat ay magiging iba. Ang kasalanan ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya tuwing gabi. Ang kanyang mga tawag kay Luz ay laging maikli at puno ng mga hindi masabing salita. Hindi siya sinisisi ng kanyang asawa. Hindi kailanman. Ngunit naririnig niya ang bigat sa boses nito. Ang kalungkutang hindi kayang itago ng mga salitang, "Okay lang ako." Sinabi sa kanya ni Luz na ang kwarto ng mga bata ay nananatiling hindi ginagalaw. Ang mga laruan ay nasa parehong lugar kung saan nila iniwan. Ang mga damit ay nakatupi pa rin sa aparador. Naghihintay. Laging naghihintay. Isang museo ng isang buhay na ninakaw. Isang gabi ng Martes. Pagkatapos ng 14 na oras na trabaho sa ilalim ng araw, habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama at nakatitig sa kawalan, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero mula sa Pilipinas. Karaniwan. Hindi niya ito sinasagot. Para saan pa? Ngunit sa gabing yon, may nagudyok sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam. "Hello," sagot niya. Ang boses ay pagod at halos walang buhay. "Ginoong Santos." "Si Ramon Santos po ba ito?" tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na kalmado, kontrolado, at profesional. "Sino ito?" tanong ganimon. "Walang interes. Ako po si Inspektor Elena Reyes. Mula sa Philippine National Police sa Laguna. Mayroon lang po akong ilang katanungan tungkol sa kaso ng inyong mga anak na babae." Sina Ligaya at Maya Santos. Biglang umupo ng tuwid Simon. Ang kanyang puso, na matagal nang natutulog, ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Na parang isang makinang muling nabuhay. "Ano yon? May balita ba kayo? Pagkatapos ng 5 taon, ngayon lang kayo tumawag." Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Na tila nag-iisip ang inspektor ng kanyang susunod na sasabihin. "Ginoong Santos, mayroon po kaming isang development sa kaso. Nakahanap po kami ng ilang bagay. Sa tingin ko, mas makabubuting umuwi kayo para personal nating mapag-usapan." Ang boses ni Reyes ay maingat. Bawat salita ay pinipili. Na parang naglalakad sa isang manipis na yelo. Hindi niya sinabi ang tungkol sa kalansay. Hindi pa sa telepono. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Mon ang telepono. Nakatitig siya sa blankong pader. Ang mga salita ni Reyes ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, nakahanap kami ng ilang bagay.
Ang mga salitang yon ay parehong nagbigay ng isang nakakasilaw na pag-asa at isang nakakaparalisang takot pagkatapos ng 5 taon ng katahimikan. Nang walang katapusang paghihintay, biglang may gumalaw. Gumuho siya. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng kanyang maliit na kwarto. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, humagulgol siya. Isang iyak na hindi niya pinakawalan noon pa. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi, at isang nakakabaliw na pag-asa na halos sumunog sa kanya. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang magaspang na kamay. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya. Ang dating sundalo, ang scout ranger, ay nagising. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan. Ito ay isang maskara ng purong determinasyon. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit. Isang bag lang, dala lamang ang mga pinakakailangan ng kanyang pasaporte, ang kanyang pera, at ang kupas na litrato ng kanyang mga anak. Kinaumagahan, hinarap niya ang kanyang amo. Isang lalaking banyaga, nakilala sa pagiging mahigpit at walang puso. Uuwi ako ng Pilipinas, sabi ni Mon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bakal. Wala kang permit. Itatago ko ang iyong pasaporte. Banta ng amo. Sanay na sa ganitong mga sitwasyon. Tinitigan lamang ni Mon ang lalaki sa mata. Ang kanyang tingin ay malamig at matalim, na parang isang bala. Uuwi ako. Kahit na kailanganin kong lakarin mula dito hanggang sa airport. May nakita ang amo sa mga mata ni Mon. Isang bagay na mapanganib. Isang bagay na hindi dapat subukan. Walang imik, na may halong takot. Ibinigay niya ang pasaporte sa kanyang pag-upo sa eroplano. Habang papalayo ito sa disyerto, tumingin si Mon sa bintana sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Siya ay bumabalik. Hindi bilang isang bigong manggagawa na naghahanap ng pera. Siya ay bumabalik bilang isang ama na babawiin ang nawala sa kanya. Ano man ang mangyari, ano man ang kailangan niyang gawin. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang pagbabalik sa kanyang pamilya. Ito ay isang pagbabalik sa isang digmaang hindi patapos. Kung naniniwala ka sa lakas ng pagmamahal ng isang ama, ipaalam mo sa amin ang iyong saloobin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito sa aming YouTube channel. Bahagi 4, mga piraso ng palaisipan sa dilim. Ang paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ay tila paglapag sa ibang mundo para kay Mon. Ang mainit at maalinsangang hangin ng Pilipinas, na minsan niyang inireklamo, ay ngayon tila isang yakap mula sa kanyang bayan. Ngunit wala siyang oras para mag-adjust o namnamin ng kanyang pagbabalik mula sa paliparan. Sumakay siya ng bus at tumiretso sa Laguna. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang kanyang unang pagtatagpo kay Luz pagkatapos ng 5 taon ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, ng mga emosyong masyadong malalim para sa mga salita. Nagkita sila sa harap ng kanilang lumang bahay, na ngayon ay tila mas maliit at mas malungkot. Nagyakap sila. Isang yakap na matagal, na tila sinusubukan nilang pagdugtungin ang 5 taong pagkawalay sa isang yakap lang. Walang luha, tanging ang bigat ng 5 taong pagdurusa ang kanilang naramdaman. Isang bigat na kanilang pinagsaluhan sa katahimikan. Ang kanilang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Kinabukasan, nagtungo si Mon sa istasyon ng pulisya ng San Roque. Ang lugar ay luma. Amoy papel at lumang kape. Doon, sa isang maliit, masikip, at malamig na opisina, formal niyang nakilala si Inspektor Elena Reyes. Inaasahan ni Mon na makakita ng isang taong puno ng awa. Isang taong magsasalita sa kanya na parang isang biktima. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ay may mga matang puno ng determinasyon. Isang pagod na determinasyon. Ngunit determinasyon pa rin. Salamat sa mabilis mong pagdating, Ginung Santos, sabi ni Reyes, habang iginigiit siya sa isang upuan. Anong inyong nahanap? Inspektor, sabihin niyo sa akin ang lahat. Direktang tanong ni Mon. Walang paligoy-ligoy. Inilatag ni Reyes ang mga litrato ng ebidensya sa isang metal na mesa sa pagitan nila. Ang kariton, na kinain na ng kalawang. Ang maliit na pares ng tsinelas na kulay rosas. Ang piraso na damit na may bulaklak. Tiningnan ni Mon ang bawat isa. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang isang ugat sa kanyang leeg ay nagsimulang pumintig. Ang bawat litrato ay isang saksak sa kanyang puso. Pagkatapos, inilabas ni Reyes ang pinakamabigat na ebidensya. Isang malinaw na litrato ng kalansay na nakabaluktot sa isang sulok. Sino yan, tanong ni Mon. Ang kanyang boses ay naging isang halos hindi marinig na bulong. Na tila natatakot sa sagot. Ang resulta ng paunang pagsusuri ng mediko legal
ay nagsasabing ito ay buto ng isang bata, posibleng babae, na namatay mga 4 hanggang 5 taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Reyes sa isang profesional na tono. Ngunit base sa dental records na nakuha namin mula sa dentista ng inyong mga anak, hindi ito tumutugma sa sinuman sa kanila. Isang halo ng matinding ginhawa at mas malalim na misteryo ang bumalot kay Mon. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak sa ginhawa. Ngunit ang kanyang isip ay agad na napuno ng mas maraming tanong kung hindi ito ang kanyang anak. Sino ang batang ito? At nasaan ang kanyang mga anak? Mayroon pa, sabi ni Reyes, na tila nabasa ang kanyang isip. Habang ipinapakita ang mga litrato ng isang maliit, sikretong kwarto sa loob ng lagusan, pinag-aralan ni Mon ang bawat litrato. Ang sundalo sa loob niya ay pumalit. Hindi na siya isang ama na nagdurusa, kundi isang strategist na sinanay na mag-analisa ng teritoryo ng kaaway. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Tinitingnan ng bawat anggulo, bawat anino, bawat detalye. Ang mga kahoy na ito, sabi ni Mon, habang itinuturo ang mga pampatibay sa pader. Ang mga pako ay ibinaon mula sa labas. Kung sino man ang nasa loob, imposibleng makalabas ng walang tulong. Tumango si Reyes. Humanga sa kanyang mabilis na napansin. At ito, taote ni Mon. Itinuturo ang isang maliit na tubo na gawa sa PVC na nakakabit malapit sa kisame at lumalabas sa lupa. Isang ventilasyon. Simpleng gawa, pero sapat para makapasok ang hangin at mabuhay ang isang tao sa loob ng matagal na panahon. Ang gumawa nito ay hindi nagtatayo ng isang libingan. Nagtatayo siya ng isang kulungan. Gusto niyang manatili silang buhay. Ang teoryang ito ay nagbigay ng isang maliit, ngunit napakahalagang kislap ng pag-asa sa madilim na silid ng interogasyon. Inilabas ni Reyes ang isang makapal na folder. Ang folder ni Mateo de Leon. Siya ang may-ari ng lupa. Ibinenta niya ito at lumipat 3 buwan pagkatapos mawala ang iyong mga anak. Ang dahilan niya sa mga kapitbahay, hindi na daw niya kayang manirahan sa isang lugar na may malungkot na alaala. Isang napakagandang kasinungalingan. Tiningnan ni Mon ang litrato ni Teo sa folder. Ang mabait na muka, ang mapag-arugang ngiti ng kanilang ninong Teo. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang galit na puro at malamig. Ang nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan na parang lason. Nasaan siya ngayon, tanong ni Mon. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Palavan, yun ang huling impormasyon na nakuha namin. Doon namin siya sinusubaybayan. Ngunit mahirap. Walang opisyal na record. Tila naglaho siya na parang bula. Pag-amin ni Reyes, na may bahid ng pagkadismaya sa kanyang boses. Tumingin siya kay Mon. Ginoong Santos, alam kong hindi ka titigil. Nakikita ko sa iyong mga mata. Tumingin si Mon pabalik sa mga mata ni Reyes. Nakita niya ang isang pag-unawa, isang paggalang sa pagitan ng 2 taong pagod na sa sistema ngunit hindi pa rin sumusuko. Kumuha si Reyes ng isang kopya ng folder ni Teo at dahan-dahang ini-slide ito sa ibabaw ng mesa patungo kay Mon. Hindi ko ito dapat ginagawa. Labag ito sa protokol. Ngunit hindi ito isang ordinaryong kaso. Ituring natin itong isang kooperasyon. Maghanap ka sa iyong paraan, gamit ang iyong mga kakayahan. At ako sa aking paraan. Ngunit lahat ng impormasyon, gaano mang kalit, kailangan nating pag-usapan. Kinuha ni Mon ng folder. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng isang pulis at isang ama. Isang kasunduan na babaliin ang lahat ng patakaran para sa isang mas mataas na layunin. Ang paghahanap ay nagsimula na muli. At sa pagkakataong ito, hindi na ito titigil hanggang sa mahanap ang katotohanan. Bahagi 5 ang malamig na bakas sa Palawan. Ang kasunduan sa pagitan ni Mon at ni Inspektor Reyes sa loob ng malamig na opisina ay naging simula ng isang bagong yugto sa paghahanap. Isang yugto na sinindihan ng isang bagong pag-asa. Ngunit agad na sinalubong ng isang mataas, malawak, at plangkong pada. Ang paghahanap kay Mateo de Leon sa paraisong isla ng Palawan ay naging isang paghahanap sa isang multo. Isang pangalang binubulong lamang sa hangin. Ilang linggo ang lumipas na parang mga araw lamang. Ngunit bawat araw ay may bigat ng isang taon. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang tawag sa telepono sa pagitan ni Mon at ni Reyes. At bawat gabi ay nagtatapos sa parehong nakakadismayang balita. Wala pa rin. Mon. Ang mga pulis sa Puerto Princesa at sa mga kalapit na bayan ay nagtanong-tanong na walang sino man ang nakakakilala sa isang Mateo de Leon na tumutugma sa deskripsyon. Tiningnan namin ang mga record ng pagbili ng lupa, mga business permit, maging ang mga listahan ng mga pasahero sa bangka. Walang kahit ano. Ang boses ni Reyes sa kabilang linya ay nagsimulang magkaroon ng bahid ng pagkadismaya. Isang tunog na kinatatakutan ni Mon na marinig. Ang apoy ng pag-asa na nabuo sa Laguna ay dahan-dahang nanlamig sa ilalim ng bigat ng kawalan.
na parang isang kandilang nauubusan ng hangin. Si Inspector Reyes ay nakakaramdam ng pressure mula sa kanyang mga nakatataas sa Camp Crame. Isang kaso na 5 taon ng malamig na biglang binuhay muli dahil sa isang di inaasahang pagkakatuklas. Ngunit ngayon ay papunta na naman sa wala. Sinabihan siya na marahil ay dapat na nilang itutok ang kanilang resources at oras sa mga bagong kaso. Sa mga krimen na may mas malinaw na ebidensya. Ngunit tumanggi siya. Ang imahe ng kalansay sa madilim na lagusan, nakabaluktot na parang isang tanong na walang sagot, ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Ito ay naging isang personal na krusada para sa kanya, habang ang opisyal na investigasyon ay nababalaho sa burokrasya at sa mga pader na walang pinto. Dalawang magkaibang puwersa ang tahimik na kumikilos sa dilim, na pinapatakbo ng dalawang magkaibang uri ng lakas, pananampalataya at karanasan sa Laguna. Si Los Santos ay hindi tumigil sa paghihintay ng walang ginagawa. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas para gawin ang tanging bagay na alam niya kung paano gawin. Manalig, nag-organisa siya ng isang prayer vigil sa harap ng luma at batong simbahan ng San Roque. Sa unang gabi, iilan lamang sila, si Luz, ang kanyang mga magulang, at ilang malalapit na kaibigan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, dumami ang mga dumadalo, ang mga kapitbahay na nakasaksi sa pagkawala, ang mga katrabaho ni Luz sa eskwelahan, maging ang mga taong hindi nila kilala, na naantig sa kwento. Ang kwento ng nawawalang magkapatid na Santos ay muling nabuhay. Kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang kanilang maliit na vigil ay nakuha ng atensyon ng isang lokal na istasyon ng telebisyon. Hindi nagtagal, ang mukha ni Luz, na may hawak na kandila na nagpapaliwanag sa kanyang pagod ngunit determinado pa ring mukha, at ang kupas na litrato ng kanyang mga anak, ay nasa pambansang balita. Ang kanyang mensahe ay simple, direkta, at puno ng sakit. 5 taon na po. Ngunit hindi po kami sumusuko. Kung may nakakaalam po ng kahit ano, kahit gaano kaliit, parang awan nyo na. Magsalita na po kayo. Sa kabilang banda, sa isang maliit at madilim na apartment na inupahan ni Mon malapit sa istasyon ng pulisya, isa pang uri ng paghahanap ang nagaganap. Isang paghahanap na walang mga kandila at dasal, kundi mga mapa at data. Ang mga pader ng kanyang kwarto ay puno ng mga mapa ng Palawan, mga litrato ni Teo, at mga tala na isinulat sa maliliit na papel, gabi-gabi. Pagkatapos ng mga walang saysay na araw ng paghihintay, umupo si Mon sa harap ng isang lumang laptop. Ang tanging liwanag ay mula sa screen nito. Hindi siya isang eksperto sa teknolohiya. Ngunit siya ay isang sundalo na sanay sa paghahanap ng impormasyon. Sa pag-aaral ng kalaban, tinawagan niya ang isang dati niyang kasamahan sa militar. Isang retiradong sarhento na nagngangalang Berto de la Cruz. Si de la Cruz ay isang henyo sa computer. Isang hacker na may pagkasiraulo, na ngayon ay namumuhay ng tahimik sa isang probinsya sa Visayas. Mon, pare, buhay ka pa pala. Matagal na tayong hindi nagkikita. Anong kailangan mo at napatawag ka sa isang matandang tulad ko, tanong ni De La Cruz sa telepono. Ang boses ay magaspang ngunit may halong pagbibiro. Ikinuwento ni Mon ang lahat. Mula sa pagkawala hanggang sa pagkatuklas sa lagusan. Habang nagsasalita si Mon, ang boses ni De La Cruz sa kabilang linya ay naging seryoso. Mahirap yan. Pare, 5 taon na ang digital footprint niyan. Kung mayroon man, ay malamang na nabura na o natabunan na ng 5 taon ng data. Sabi ni De La Cruz. Tila nag-atubili. Berto, parang awa mo na. Alam kong abala ka. Ngunit ito na lang ang pag-asa ko. Utang ko ito sa aking mga anak na babae. Pakiusapan ni Mon. Ang kanyang boses ay puno ng isang desperasyong hindi pa narinig ni De La Cruz mula sa matapang na sundalong dati niyang kasama. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang static ng linya ang maririnig. Sige. Sa wakas ay sagot ni De La Cruz. Ipadala mo sa akin ang lahat ng detalye. Pangalan, birthday. Lahat ng alam mo. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Pero walang kasiguraduhan. Man, ilang gabi ang lumipas na parang walang katapusan. Simon ay naghihintay. Habang si Luz ay nagdarasal, ang dalawang magkaibang paraan ng paghahanap. Ang isa ay gumagamit ng malamig na lohika at teknolohiya. Ang isa naman ay gumagamit ng mainit na pananampalataya at pag-asa. Isang gabi, hating gabi na. Habang si Mon ay nakatitig sa screen ng kanyang laptop, tumunog ang kanyang telepono. Si De La Cruz. Mon, gising ka pa ba? Meron akong isang bagay. Isang sinulit, napakanipis. Pero baka ito na yon, sabi ni De La Cruz. Ang kanyang boses ay may halong pananabik. Hindi ko mahanap ang pangalang Mateo de Leon, pero may nahanap akong isang transaksyon ng lupa sa isang liblib na barangay sa Timog, Palawan.
Isang maliit na fishing village na wala halos sa mapa. Ang transaksyon ay ginawa 4 na taon na ang nakalipas. Kasyang bayad. Ang pangalan na ginamit sa mga dokumento ay Miguel Reyes. Ngunit ang birthday na nakalagay sa peking dokumento ay eksaktong kapareho ng birthday ni Teo. Napatayo si Mon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Saan ito? Berto, anong pangalan ng barangay teka? Mayroon pa. Sabi ni De La Cruz. Walang digital activity si Miguel Reyes. Malinis. Pero may nakita akong isang online review. Isang review para sa isang maliit na hardware store malapit sa fishing village na yon. Mga 10 kilometro ang layo. Ang review ay isinulat ng isang anonymous na account, ngunit may kasama itong isang litrato. At nakuha ko ang metadata mula sa litrato. Ang teleponong ginamit para kunan ito ay na-activate sa loob ng 1 kilometro mula sa lupang binili ni Miguel Reyes. Ipadala mo sa akin ang lahat. Berto, ngayon din? Utos ni Mon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Ilang minuto lang. Natanggap ni Mon ang isang email. Nandoon ang lahat ng impormasyon ng mapa ng lokasyon. Ang kopya ng peking titulo ng lupa. At ang litrato mula sa review. Isang malabong kuha ng isang lalaki na nakatayo sa labas ng hardware store. Nakuha mula sa isang CCTV camera na nakapaskil sa itaas ng pinto. Kinabukasan. Mga kapalang. Dinala ni Mon ang impormasyon kay Inspector Reyes. Ipinakita niya ang litrato. Kinuha ni Reyes ang lumang litrato ni Teo mula sa folder. Pinagtabi nila ang dalawa sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp. Ang lalaki sa CCTV ay mas payat. Ang kanyang buhok ay kulay abo na. At mayroon siyang balbas, ngunit ang hugis ng kanyang muka. Ang paraan ng kanyang pagtayo. At ang kanyang mga mata. Walang duda, siya nga, bulong ni Reyes. Na may halong pagkamangha at determinasyon. Tumingin si Mon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang baga. Tumingin pabalik si Reyes kay Mon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang determinadong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang telepono at tumawag sa kanyang hepe. Pagkatapos, tumingin siya kay Mon at sinabi ang mga salitang matagal na niyang hinihintay sabihin. Nahanap na natin siya. Maghanda ka. Pupunta tayo ang Palawan. Ang pangangaso ay opisyal nang nagsimula. Bahagi Shest Ang Oyay sa dilim. Ang paglipad patungong Palawan ay ibang-iba sa pag-uwi ni Mon mula sa Saudi Arabia. Ang hangin sa loob ng eroplano ay hindi na puno ng mabigat na desperasyon, kundi ng isang matalas, nakakakaba, at talos masakit na pag-asa. Sila ni Inspector Reyes ay umupo ng magkatabi. Halos hindi nagsasalita sa buong biyahe. Ang kanilang mga isipan ay parehong nakatuon sa isang bagay, ang maliit na tuldok sa mapa na kanilang pupuntahan. Isang lugar na maaaring maging katapusan ng kanilang mahabang paghahanap. Pagdating nila sa Puerto Princesa, sinalubong sila ng hepe ng pulisya doon. Si Chief Banal, isang lalaking nasa huling mga taon na niya sa serbisyo, na may malaking tiyan na nagpapatunay ng maraming taon ng desk work, at isang mukhang pagod na sa burokrasya at sa mga walang katapusang paperwork. Sa simula, si Chief Banal ay puno ng pag-aalinlangan, Inspector Reyes. Isang kaso mula pa sa Laguna, at ang iyong asset ay isang sibilyan, tanong niya sa isang mababang boses. Habang tinitingnan si Mon mula ulo hanggang paa na parang isang problemang hindi niya kailangan. Hindi siya ordinaryong sibilyan? Chief, siya ay isang ama. Simpleng sagot ni Reyes. Ang kanyang boses ay may autoridad na nagpatigil sa anumang karagdagang tanong mula kay Banal. Sa isang maliit, mainit, at masikip na kwarto sa istasyon ng pulisya. Inilatag nila ang plano. Sa harap nila ay isang malaking lumang mapa ng Timog Palawan. Itinuro ni Mon ang lokasyon na ibinigay ni De La Cruz. Isang malayong barangay na tinatawag na Bato-Bato, na halos hindi maabot ng maayos na kalsada. Ito ang lugar, sabi ni Mon. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang maliit na baybayin, isang fishing village. Mahigit 100 pamilya lang. Madaling maktaw dito. Mahirap pumasok ng hindi napapansin ng mga lokal. Ang mga sumunod na 2 araw ay ginugol sa masusing pagpaplano, na parang isang operasyong militar. Si Mon, gamit ang kanyang pagsasanay bilang isang scout ranger, ang natural na nanguna. Pinag-aralan niya ang mga satellite image ng lugar na nakuha ni De La Cruz. Kinakalkula niya ang direksyon ng hangin sa gabi, ang mga posibleng ruta ng pagtakas patungo sa dagat o sa gubat, ang mga blind spot mula sa pangunahing daan. Ang kanyang isip ay parang isang makina. Pinoproseso ang bawat piraso ng impormasyon, bawat posibleng senaryo. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok na parang isang parada. Paliwanag ni Mon kay Reyes at Banal habang gumuguhit sa mapa. Ang bahay.
base sa satelite, ay nakahiwalay sa iba. May malawak na tanawin sa paligid. Makikita niya tayo mula sa malayo bago pa man tayo makalapit. Kailangan nating mag-obserba muna. 24 na oras. Alamin ang kanyang routine. Siguraduhin na mayroon ngang bata sa loob bago tayo kumilos. Ang kanyang kalamigan at profesionalismo ay unti-unting nagpabilib kay Chief Banal. Nakikita niya na hindi ito isang ama na nagpapadala sa emosyon at galit, kundi isang sanay na operatiba na may malinaw na misyon. Gabi bago ang kanilang nakatakdang operasyon, habang ang mga lokal na pulis ay naghahanda ng kanilang mga gamit, lumabas si Mon sa labas ng istasyon para sa isang sandali ng katahimikan at para tumawag. Tinawagan niya si Luz. "Mon, kamusta ka na?" May balita na ba agad na tanong ni Luz? Ang kanyang boses ay isang halo ng pag-asa at takot na pamilyar na kay Mon. Hindi sinabi ni Mon ang buong plano. Ayaw niyang mag-alala pa ito ng husto. Malapit na. "Luz, pakiramdam ko, malapit na tayo," sabi niya. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Nagdarasal pa rin ba kayo diyan araw-araw?" "Mon, gabi-gabi. Ang buong komunidad ay kasama namin sa pagdarasal. Hindi lang kami para sa mga bata nagdarasal. Nagdarasal din kami para sa iyo," sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay nagbibigay ng isang init na naramdaman ni Mon kahit sa libu-libong kilometrong layo. "Maging malakas ka, Mon, pero magingat ka rin. Kailangan ka pa namin. Kailangan ka pa ang mga anak mo." Ang mga salitang yon ay naging isang kalasag para kay Mon. Isang baluti laban sa takot at pag-aalinlangan na nagsisimulang gumapang sa kanyang isipan. Isang paalala kung para saan at para kanino ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng tawag, nanatili si Mon sa labas. Nakatingin sa madilim na kalangitan ng Palawan na puno ng mga bituin. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga paano kung mali sila sa lokasyon? Paano kung wala na doon ang kanyang anak? Paano kung masaktan ito sa kanilang operasyon? Ngunit itinaboy niya ang lahat ng pag-aalinlangan. Ang disiplina ng isang sundalo ang nanaig. Ang misyon ay malinaw. Ang layunin ay isa lang. Pumasok siya pabalik sa kwarto kung saan naghihintay si Reyes, na may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Mon. Tumango si Mon bilang pasasalamat. "Handa na ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Tiningnan siya ni Reyes. Nakita ang bakal na determinasyon sa kanyang mga mata. Bukas ng madaling araw, bago pa sumikat ang araw, kikilos tayo. Isinara ni Mon ang kanyang mga mata sa isang sandali at bumulong sa dilim. Isang pangako na dinala ng hangin. Papunta na si Hitay. Mangga anak, papunta na si Hitay. Ang plano ay nakalatag na. Ang mga tao ay handa na. At sa pagitan nila at ng katotohanan ay ilang oras na lamang ng nakakabinging katahimikan bago ang bagyo. Bahagi 7 ang baryo ng mga mangingisda. Bago pa man tumilaok ang mga manok at magising ang baryo, ang maliit na grupo ay nagsimula ng kumilos sa ilalim ng kadiliman. 2 sasakyan ng pulis. Walang marka at patay ang mga ilaw. Ang tahimik na gumapang sa baku-bakong kalsada patungong timog. Si Mon ay kasama ni Reyes sa unang sasakyan. Ang katahimikan sa loob ay mas mabigat pa kaysa sa kadiliman sa labas. Bawat isa ay abala sa kanilang sariling mga iniisip. Pagkalipas ng halos 3 oras ng maingat na pagmamaneho, narating nila ang isang lugar na sapat na malapit sa fishing village ng Bato-Bato. Iniwan nila ang mga sasakyan na nakatago sa likod ng makakapal na puno at naglakad sa isang makitid at halos hindi na makitang daan sa gitna ng gubat. Dinala sila ni Chief Banal sa isang maliit na burol na may perpektong tanaw sa buong baryo sa ibaba. Mula doon, sa pamamagitan ng isang high-powered na binocular, malinaw nilang nakita ito. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at nipa na nakahiwalay sa iba, na halos nasa dulo na ng baryo, malapit sa isang maliit na dalampasigan. Ito ang bahay na eksaktong tumutugma sa lokasyon mula sa impormasyon ni De La Cruz. Itinayo nila ang kanilang pansamantalang observation post. Nagtatago sa likod ng malalaking bato at halaman. Ang maghapon ay ginugol sa tahimik at mainit na pagmamasid. Ang buhay sa baryo ay simple at mabagal. Hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang mga mangingisda ay dumating mula sa laot dala ang kanilang mga huli. Ang mga bata ay naglalaro ng habulan sa dalampasigan. Ang mga babae ay naglalabas sa isang pampublikong poso. Ngunit sa bahay na kanilang binabantayan, halos walang galaw. Isang bahay na tila natutulog sa ilalim ng araw. 2 beses lamang nilang nakita si Teo sa buong araw. Bandang alas 10 ng umaga, lumabas siya para magsampay ng ilang damit sa isang sampayan. Bandang alas 4 ng hapon, lumabas siya ulit para magwalis sa kanyang maliit na bakuran. Ang bawat kilos niya ay maingat at kalkulado. Ang kanyang mga mata ay laging palinga-linga sa paligid, na parang isang hayop na laging nag-aabang ng panganib. Ngunit wala silang nakitang bata. Walang anino ng isang bata.
Walang boses ng isang bata. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay kahel. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa isipan ng mga pulis. Reyes, sigurado ba tayo dito? Tanong ni Chief Banal sa isang bulong. Baka matanda na lang na paranoid ang nakatira dyan. Baka malit tayo ng impormasyon. Hindi. Mabilis na sagot ni Reyes. Habang tinitingnan si Mon, sigurado kami. Ngunit sa loob-loob ni Mon, ang parehong tanong ay nagsimulang sumibol. Isang malamig na takot na nagsasabing baka huli na ang lahat ng tuluyan ng dumilim. At ang tanging liwanag na lamang ay mula sa isang malamlam na buwan at sa iilang bumbilya na nakasabit sa mga poste sa baryo. Gumawa si Mon ng isang desisyon. Isang desisyon na alam niyang mapanganib. Kailangan kong lumapit, sabi niya. Kay Reyes. Ang kanyang boses ay desidido. Mon, delikado yan. Kung makita ka niya, baka kung anong gawin niya. Protesta ni Reyes. Maghintay tayo ng tamang tiyempo. Wala ng tamang tiyempo. Putol ni Mon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malayong bahay. Hindi niya ako makikita. Hindi ako gagawa ng ingay. Kailangan ko lang malaman. Kailangan kong makasiguro bago tayo pumasok. Nakita ni Reyes ang desperasyon at ang bakal na determinasyon sa mga mata ni Mon. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan. Tumango siya ng mabagal, na may bigat sa kanyang dibdib. Maingat ka. 10 minuto lang. Mon, pagkatapos noon, bumalik ka dito. May marinig ka man o wala. Si Mon ay nagsuot ng madilim na damit at dahan-dahang nawala sa kadiliman ng gubat na parang isang anino. Ang kanyang mga galaw ay tahimik at tiyak. Isang resulta ng maraming taon ng pagsasanay sa pinakamahihirap na kondisyon. Ginamit niya ang mga puno at mga anino bilang kanyang kanlungan. Ang bawat yapak niya sa mga tuyong dahon ay pinag-isipan. Pagkalipas ng ilang minuto, narating niya ang likuran ng bakod ng bahay ni Teo. Ang hangin ay amoy dagat at tuyong isda. Ang maririnig lamang ay ang ritmikong hampas ng alon sa dalampasigan at ang walang tigil na huni ng mga kuliglig. Dahan-dahan siyang gumapang palapit sa pader ng bahay. Nagawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at lumang kahoy. Inilapit niya ang kanyang tenga sa dingding. Pinipigilan ng kanyang paghinga. Narinig niya ang tunog ng isang lumang radyo na nagpapatugtog ng isang lumang kanta. Narinig niya ang pag-ubo ng isang lalaki. Si Teo, nanatili siya doon. Hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Halos hindi humihinga. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib na halos marinig na niya ito. Naghihintay, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit isang bulong. Sa simula, wala siyang narinig kundi ang katahimikan sa pagitan ng mga kanta sa radyo. Ang kanyang pag-asa ay nagsimulang maglaho na parang usok. Marahil ay mali sila. Marahil ay nag-iisa lang talaga si Teo sa loob ng bahay na yon. Ngunit pagkatapos nang mamatay ang radyo, mula sa isang maliit na siwang sa sahig na kawayan malapit sa kanyang kinatatayuan, narinig niya ito. Isang tunog na napakahina. Halos isang bulong lamang sa gitna ng gabi. Isang boses na nanginginig. Manipis. At puno ng isang kalungkutang hindi kayang ilarawan. Isang boses ng isang bata. Kumakanta ito. O mas tamang sabihing, humuhuni. Isang pamilyar na himik. Isang oyay. Sa ugoy ng duyan. Ang himik na iyon, yun ang kantang laging inaawit ni Mon sa kanyang mga anak na babae bawat gabi. Bago sila matulog, ang kanilang espesyal na kanta. Ang mundo ni Mon ay tila huminto. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang tunog ng alon at ng mga kuliglig ay naglaho. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malungkot at basag na himig na yon. Hindi niya kailangang makita ang bata. Alam na niya. Sigurado na siya. Sa isang paraang mas malalim pa kaysa sa anumang ebidensya, dahan-dahan siyang umatras pabalik sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi niya mapigilan. Inabot niya ang kanyang radyo. Ang kanyang daliri ay nahihirapang hanapin ang pindutan sa gitna ng matinding emosyon. Inilapit niya ito sa kanyang bibig. Reyes. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Isang halo ng sakit, galit, at isang napakatinding pag-asa. Kumpirmado, may target sa loob. Mayroon tayong isang bata. Kung naririnig ninyo pa rin ako hanggang dito, tulungan ninyo akong mag-iwan ng numero 1 sa comment section sa ibaba para malaman ko na mayroon pa rin mga kasama kong naglalakbay sa kwentong ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi. Bahagi 8 ang pagsalakay sa bukang liwayway. Ang bulong ni Mon sa radyo ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na grupo sa burol. Kumpirmado, mayroon tayong isang bata. Ang mga salitang yon ay nagdala ng isang halo ng ginhawa at matinding kaba.
Ang hinala ay naging katotohanan. Ngayong, wala nang puwang para sa pagkakamali. Mabilis na nagbigay ng utos si Inspector Reyes. Lahat ng unit, maghanda. Kikilos tayo sa unang sinag ng araw. Eksaktong alas 5 ng umaga. Ang mga sumunod na oras ay dumaan ng napakabagal. Bawat minuto ay tila isang oras. Simon ay bumalik sa kanilang pwesto. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong emosyon. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilang manginig. Ang oyayi, ang himig na yun ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Isang matamis na bangungot nang ang kalangitan sa silangan ay nagsimulang magpakita ng isang manipis na linya ng kulay abo. Nagsimula silang kumilos, 10 pulis. Kasama si Reyes at si Chief Banal. Ang tahimik na bumaba mula sa burol. Simon ay kasama nila. Hindi bilang isang sibilyan, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng operasyon. Ang pagsalakay ay mabilis at propesyonal. Walang sigaw. Walang putong baril. 2 pulis ang sumira sa mahinang pinto sa likod. Ang iba ay pumasok sa mga bintana. Sa loob ng 10 segundo, ang buong bahay ay napasok na. Natagpuan nila si Teo de Leon na natutulog ng mahimbing sa kanyang lumang papag. Nagising siya sa malamig na dulo ng isang baril na nakatutok sa kanyang sentido. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos ay sa purong takot, hindi siya nanlaban. Walang bakas ng dating kagalang-galang na kapitan. Tanging isang matandang lalaki na nanginginig sa takot. Ligtas na ang target. Anunsyo ng isang pulis sa radyo, ngunit habang tinitingnan ni Mon ang maliit na bahay, isang mas malaking takot ang gumapang sa kanya. Ang bahay ay may 2 kwarto lamang, isang sala at isang silid tulugan. Maliit at masikip. Mabilis nilang hinalughog ang bawat sulok. Sa ilalim ng kama, sa loob ay nag-aparador. Sa maliit na banyo, walang bata. Ang ginhawa ay mabilis na napalitan ng isang nakakapasong pagkadismaya. Nasaan siya, sigaw ni Reyes kay Teo, na ngayon ay nakaposas na sa sahig. Wala akong alam sa sinasabi ninyo, sagot ni Teo. Sinusubukang magpakatatak. Simon ay hindi nagsalita. Ang kanyang mga mata ay ligaw na gumagalaw. Sinusuri ang bawat detalye ng lugar. Ang kanyang isip ay bumalik sa lagusan sa Laguna, sa sikretong kwarto. Alam niya na si Teo ay magaling magtago ng mga bagay. Ang kanyang pansin ay napunta sa isang malaki at lumang aparador na nakatayo sa sulok ng silid tulugan. Ito ay gawa sa mabigat na kahoy at tila hindi pa nagagalaw sa loob ng maraming taon. May kakaiba dito. Masyadong malinis ang sahig sa paligid nito. Kumpara sa ibang bahagi ng kwarto na maalikabok, lumapit si Mon dito. Itinulak niya ito. Mabigat, ngunit gumalaw ito. Sa tulong ng 2 pulis, itinulak nila ang aparador palayo sa pader. At doon, sa likod nito, nakita nila isang maliit na pinto na halos hindi makita. Nakapareho ng kulay ng pader. Ang puso ni Mon ay huminto, dahan-dahan. Inabot niya ang maliit na hawakan at binuksan ito. Isang amoy ng kulob at kalungkutan ang sumalubong sa kanila. Ang loob ay madilim. Ginamit ni Mon ang kanyang maliit na flashlight. Ang liwanag ay tumama sa isang maliit na figura na nakaupo sa pinakamadilim na sulok. Ang mga tuhod ay yakap-yakap sa dibdib. Isang batang babae. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang kanyang damit ay luma at maluwag sa kanyang napakapayat na katawan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Nasanay na sa dilim. Tumingin siya sa mga estanghero sa kanyang pintuan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay tumama kay Mon. Nanatili silang nakatitig sa isa't isa sa loob ng ilang segundo na tila isang kawalang hanggan. Isang ama at isang anak na pinaghiwalay ng 5 taon ng bangungot. Itay isang bulong ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang salitang halos kinalimutan na niya kung paano bigkasin. Ang boses ay manipis at basag. Si Ligaya. Ang bakal na kontrol ni Mon ay tuluyang gumuho. Ang sundalo ay naglaho. At ang ama ay naiwan. Lumuhod siya at lumapit sa kanya. Ang mga luha na hindi niya iniyak sa loob ng 5 taon ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak. Naramdaman niya kung gaano ito kapayat. Kung gaano karupok ang kanyang mga buto. Humagulgol siya sa buhok nito. Paulit-ulit na binubulong ang kanyang pangalan. Ligaya, anak ko. Nandito na si Itay sa simula. Si Ligaya ay nanigas sa takot. Ngunit nang maramdaman niya ang pamilyar na yakap, nang marinig niya ang boses na matagal na niyang naririnig sa kanyang mga panaginip, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig at tumiyak din siya. Isang iyak na tahimik. Isang iyak na puno ng 5 taon ng sakit at pag-iisa. Si Reyes at ang kanyang mga tauhan ay tahimik na tumalikod. Binibigyan sila ng kanilang sandali. Pagkatapos ng ilang minuto, humiwalay si Mon sa yakap. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang anak.
Pinupunasan ng kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang mga mata. Mga matang puno ng mga kwentong hindi pa niya kayang marinig. Sa gitna ng kanilang muling pagkikita, isang malamig na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Isang tanong na kinatatakutan niyang itanong. "Anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nasaan si Maya? Nasaan ang kapatid mo?" Tumingin si Ligaya sa kanya. Ang takot ay bumalik sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot. Umiling lamang siya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na huwag na siyang tanungin. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Bahagi uhek sa ang kumpisal ng halimaw. Ang biyahe pabalik sa istasyon ng pulisya sa Puerto Princesa ay isang mahaba at tahimik na paglalakbay. Si Ligaya ay nakaupo sa likod kasama si Reyes. Nakabalot sa isang makapal na kumot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labas ng bintana. Tila nakikita ang isang mundong matagal na niyang hindi nakita. Si Mon ay nasa harap. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang isipan ay isang bagyo ng kagalakan at isang bagong uri ng takot. Nahanap niya ang isa, ngunit nasaan ang isa pa sa istasyon. Inilagay nila si Teo de Leon sa isang interrogation room. Isang maliit na kwarto na may isang metal na mesa at 3 upuan. Walang bintana. Ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilya sa itaas. Si Reyes ang nanguna sa interogasyon. Si Mon ay pinayagan niyang manood mula sa likod ng isang one-way mirror. Kasama si Chief Banal. Sa simula, si Teo ay tahimik. Ngunit nang ipakita ni Reyes ang mga litrato ng kalansay mula sa lagusan sa Laguna, isang bagay ang nagbago. Ang kanyang maskara ng pagiging isang biktima ay nagsimulang mag-crack. Tila alam niyang wala ng paraan para makatakas. Sino ang batang yon? Teo, tanong ni Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Tumingin si Teo sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na halimaw. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang aksidente. Sabi niya, isang batang kalye na tinulungan ko. Nakazakit. Namatay. Natakot ako. Kaya itinago ko siya doon. At sina Ligaya at Maya, tanong ni Reyes. Kinuha ko sila. Simpleng sagot ni Teo, na parang nagkukuwento tungkol sa pamimili sa palengke. Napakadali. Ang kanilang ina ay pumasok sa loob. Walang nakakita. Sumama sila sa akin ng walang tanong. Ako ang kanilang ninong Teo. Sa kabilang panig ng salamin, Simon ay napapikit ng mariin. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Bakit mo ginawa iyon, pera? Sabi ni Teo. May mga taong handang magbayad ng malaki para sa mga bata. Mga taong hindi magkaanak. Mga dayuhan. Simple lang. Ang kalansay. Yun ba ang una mong biktima? Humiling si Teo. Hindi. Iba yun. Napulot ko lang siya sa Maynila. Masyadong sakitin. Isang masamang investment. Ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa isang bata na parang isang produkto ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Reyes. Nasaan si Maya, tanong ni Reyes. Ang tanong na gustong malaman ng lahat. Tumingin si Teo sa one-way mirror. Na parang alam niyang nandoon si Mon. Si Ligaya, habang lumalaki, nagiging pasaway. Masyadong matalino. Nagtatanong ng nagtatanong. Mahirap alagaan ng dalawa. Masyadong magastos. Nasaan si Maya, ulit ni Reyes. Ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Kaya ibinenta ko ang mas bata. Sabi ni Teo, na walang bakas ng emosyon. Si Maya, mas masunurin siya. Mas madaling kibenta. 1 taon na ang nakalipas. Sa isang broker sa dark web. Magandang presyo. Sa loob ng observation room. Isang tunog na parang isang sinasakal na hayop ang lumabas mula sa lalamunan ni Mon. Sinubukan siyang bigilan ni Chief. Banal. Gunit huli. Na, parang isang bomba na sumabog si Mon. Sinira niya ang pinto at sumugod sa loob ng interrogation room. Bago pa man makakilos ang sinuman. Dinakma niya si Teo sa kwelyo at isinandal ito sa pader. Saan mo dinalang anak ko? Sigaw ni Mon. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Teo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang galit na kayang pumatay. Si Teo ay tumawa lamang. Isang mahina at nakakainsultong tawa. Hindi ko alam. Ang transaksyon ay tapos na. Wala na akong pakialam. Yun ang huling salita na nagpasabog sa natitirang kontrol ni Mon. Itinaas niya ang kanyang kamao. Ngunit bago pa man ito bumagsak, niyakap siya ng mga pulis mula sa likod. Pilit siyang inilalayo. Bitawan niyo ako. Papatayin ko siya, sigaw ni Mon. Habang nagpupumiglas. Mon, kumalma ka. Kailangan natin siya ng buhay, sigaw ni Reyes. Kailangan natin ng impormasyon. Sa gitna ng kaguluhan, habang hawak-hawak siya ng 4 na pulis, si Mon ay sumigaw.
Isang sigaw na hindi lang puno ng galit, kundi ng isang amang nawalan. Isang sigaw na yumanig sa buong istasyon ng pulisya. Isang sigaw na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Bahagi 10 bagong umaga. Bagong Dikman. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para sa pamilyang Santos. Si Ligaya ay dinala pabalik sa Laguna. Ang kanyang muling pagkikita kay Luz ay isang eksenang walang salita ang kayang ilarawan. Nang makita ni Luz ang kanyang payat na anak na bumababa mula sa sasakyan, ang kanyang lakas na inipon sa loob ng 5 taon ay biglang nawala. Napaluhod siya. Adon. Sa harap ng kanilang bahay, nagyakap ang mag-ina. Hindi nagtanong si Luz kung ano ang nangyari. Hinaplos lamang niya ang buhok ng kanyang anak at kinanta ang kanilang uyay. Sa ugoyng duyan, ang parehong kantang nagligtas sa kanya, ang pamilyang Santos, kahit hindi nabuo, ay muling nagsama-sama. Ang kanilang tahanan ay napuno ng isang bagong uri ng katahimikan, hindi na katahimikan ng kawalan, kundi isang katahimikan ng paghilom. Si Ligaya ay nagsimulang magpatingin sa isang child psychologist. May mga araw na siya ay ayos lang. Nagkukwento tungkol sa mga bagay na naaalala niya bago ang lahat. Ngunit may mga gabi na ginigising siya ng mga bangungot. So magagabing iyon. Si Luz at Mon ay mananatili sa kanyang tabi. Pinapaalala sa kanya na ligtas na siya. Si Mon ay nagbago. Ang galit na halos sumunog sa kanya sa istasyon ng pulisya sa Palawan ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Naintindihan niya ang isang mahalagang aral, ang pagpatay kay Teo ay hindi magbabalik kay Maya. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi na sa kanyang mga kamao, kundi na sa kanyang mga kakayahan bilang isang sundalo. Isang linggo pagkatapos, tinawagan siya ni Inspector Reyes. Mon, umamin na si Teo sa lahat. Binigay niya ang pangalan ng broker sa dark web, isang alias. Ngunit sapat na iyon para magsimula. Ano ang susunod na hakbang, tanong ni Mon. Ipinasa na namin ang lahat ng impormasyon sa Interpol at sa NBI Cybercrime Division. Sabi ni Reyes, ang paghahanap kay Maya ay isa ng internasyonal na operasyon. Dito, natutunan ng pamilya ang isang masakit na katotohanan tungkol sa modernong mundo. Ang kasamaan ay wala ng hangganan. Si Teo ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang mabait na ngiti. Ang dark web ay isang lagusan patungo sa isang mas malawak at mas madilim na mundo. Ngunit natutunan din nila ang isa pang bagay na sa harap ng kadilimang yon. Ang pagmamahal ng pamilya, ang lakas ng komunidad, at ang kooperasyon ng mga taong may mabuting puso ay kayang lumikha ng isang liwanag ng pag-asa. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa isang masayang pagtitipon. Ito ay nagtatapos sa isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, sa sala ng pamilyang Santos, si Ligaya ay nasa isang sulok. Dahan-dahang nagdodrawing muli. Isang maliit na ngiti ang paminsan-minsang lumilitaw sa kanyang mga labi. Si Luz ay nagbabasa sa kanyang tabi. Si Mon ay nakatayo sa harap ng isang malaking mapa ng mundo na nakasabit sa kanilang pader. Sa mapa, may isang pulang sinulid na nagmumula sa Pilipinas at patungo sa isang malayong bansa sa Europa, kung saan ang huling digital na bakas ng broker ay natagpuan. Ang digmaan ni Mon ay hindi pa tapos. Ito ay pumasok lamang sa isang bagong larangan. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Tumingin siya pabalik sa kanyang asawa at anak. Sa kanyang mga mata, wala na ang purong galit. Ito ay napalitan ng isang kalmadong determinasyon. Isang kapayapaan na nagmumula sa pagkakaroon ng isang misyon. Ang kanyang laban ay magpapatuloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lumalaban para sa isang nakaraang ninakaw, kundi para sa isang kinabukasang kailangan niyang bawiin. Ang kanilang pamilya ay isang pamilya ng mga mandirigma at hindi sila susuko kailanman. And ang kwento ng pamilya Santos ay nag-iiwan sa atin ng isang mahalagang aral. Ang pag-asa ay isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong dilim, kahit na ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Ang pagmamahal na nagbubuklod sa kanila ay mas malakas kaysa sa anumang kasamaan. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi na sa paghihigante, kundi na sa pagpapatuloy. Ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. At kung naantig kayo ng kanilang paglalakbay, inaanyayahan ko kayo maging bahagi ng ating komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe sa Loop Kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod na kwento.